Hey guys, what's up? My name is Seanwin, and today, tara, pag-usapan nga natin itong pang babasag ni Direk Freddy. Minsan, minsan naguguluhan ako kung, alam nyo, ano naman tayo eh. Hindi lang naman kasi si Direk Freddy, tinatawag natin Direk. So, of course, we have Direk Daryl Yap. No? So, may mga times na iisipin ko muna, shit, si Direk Freddy nga pala to. Hindi si Direk Daryl Yap. Anyway guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Kape po tayo. Yan, it's actually midterm week. So, kung makikita nyo lang yung dami ng mga cases na babasahin ko. Hindi ko alam kung matutulog pa ako until next week. Anyway, sa harap ko actually yung libro ko. Yan, gumagawa na po tayo ng mga reviewer for next week. But this Saturday is start ng magkakaroon na po kami ng isang exam. Anyway, so kamusta muna kayong lahat before tayo magtawanan, no? Ang ganda rin pala na magre-react ka rin sa sarili mong video. Tawa ako dito sa bagong video ni Direk Freddy. So nag-react siya sa sarili niyang video. Pero kasi the previous video was in relation and somewhat like a supporting document niya dito sa bago niyang video. So, without further ado, let's watch. Nagla-like dyan, mag-like na kayo dyan, sasampalin ko kayo dyan. Sige. Eto na nga mga Rene Sakala, mag-react ka na rin dito kung gusto. By the way guys, try to make it a habit pagka umano po kayo sa mga live ng ating mga sinusuportahan like nila Direk Freddy, Attorney Libayan, Attorney Claire, Kaayo, si Teacher Mark, yan. I-ano nyo na lang po. Automatic talaga, kayo kaagad sa like nila. Malaking bagay po yan, nakakatulong po yan para sa kanila. Gusto mo? Ito, tingnan nyo, Ito na, alam ko po, napakasakit sa family po nila. Paabot naman ng tulong. What the fuck? What the fuck? Do you see what I see? Hello, Daisy tuloy. Pinky Taglay Kagiwa, hello. At Ria Mostapa. Ayun kita nyo? Andun siya Ayun na rin pala si Daisy Taglay, hello. Tuwan-tuwa. Si Idol dun What the fuck? What the fuck? Ayun na yung idol nila, nandyan, Gagawa niyan dyan. At nandyan ka, sir. Ayun ang kumikilos, Yung mga yan na nandyan, ikaw, nung ginagawa mo dyan, ano ka napunta dyan? Wow naman! Wow! Shoutout sa iyo, Mami Chab, sa lahat ng mga bagong pasok. Shoutout po. Diba? Wow! Nung panahon na nagkakagulo-gulo, anong sinasabi mo? Wala kang masabi. Ngayon nakauwi yung mga OFW, bigla ka nandyan. Tulong pinansyal lang OWA, TMW. What the fuck? What the fuck? Alam niyo guys kung saan ako natatawa? Yung reaction ni Direk Freddy dun sa sarili niya. Yung reaction niya rito, at saka yung wala siyang reaction dito, doon ako natatawa. Paano niya nakokontrol yung tawa niya. Pero kanina natawa siya. Patay tayo. Tapos popost na naman sa Facebook page niya. Sinundo namin ang mga ating dakilang bayaning OFW na naipit at nahirapan sa bakbakan ng Hamas at Israel. Ang inyong lingkod po ay hindi po titigil upang makatulong sa ating mga kababayan dahil ako po ay hinanal ninyo para makatulong sa abot ng aking makakaya. Guys, wala siyang binabasa dyan. Nakabisado na lang niya yung mga linya ni Idol sa kanyang mga What the fuck? Shoutout kay kay Car Obs at kay Mami Jobs nga. Wala akong sound card na gamit. This is OBS and I have my own mixer.
and wow. And I have my own controller. Duh. Hi, Rarice Carlenga at Mary Grace Grace lang. Magpo-post na naman ng mga ganong klaseng post yan sa Facebook niya. Na mag-a-update. Ako po ay mag-a-update sa inyong lahat na ang ating mga kababayan, 78 po, ay maayos at ligtas nang nakauwi sa ating bansa. Bilang chairman at bilang isang senador, malugod po kami nagpapasalamat, nag-channeling. Ano daw, gamit ka ng DSL. Wala naman ako noon. Saan ako kukuha noon? Magnanakaw ba ako? Kaya na yan. Pwede na yan. Mapagtsatsagaan na yan. Oh. Actually, Derek, ang pagkakaalam ko, ang mixer at saka sound card pareho lang. Actually, mas mahal pa ang mixer over sa sound card sa pagkakaalam ko. Actually, meron din ako niyang gaya ng nakatambak lang. Hindi ko alam why is not working. Tinambak ko na lang. Live to sa mga bagong pasok pa lang, live to. Kutungan ko kayo dyan. Kita nyo nga, naka-undercut ako. Tas Ang hotel accommodation hanggang Naks naman talaga! What the fuck? Ang galing-galing ng idol si Rapi nila, oh. Shoutout Roland Obero at kay Justin Chua Coriano at kay Arthur Barrera. Nandiyan bigla, oh. Oh. Tsaka may siya, oh. May extra siyang mic dito. Ano to, naka-vlog ba to? Diba, doon pa lang nakita ko kagabi, sabi ko, there's something wrong to the way I speak. Do you even see me? Jared, bola ka pa. Pansinin nyo, pansinin nyo. Meron siyang mic dito sa kanyang Americana. So, ibig sabihin, malamang may nagbibideo sa kanya dyan, at tapos, para nga naman yung audio ng sinasabi niya, clear, loud and clear, para pag in-upload, siguradong malinaw. What the fuck? Shoutout sa Gibro na Milet na dito, sorry at IRRJDC. No. Kala mo, malinaw mata ko. Huli ka, balbon. What the fuck? Abangan natin, baka mamaya may ilalabas na yung video sa pagsundo. Aanhin mo, ikaw lang ang merong Rode microphone. Siyempre, pag nag-spits ka dyan, pag ikaw ay ni-record, mag-record kayo sa isang, totoo nga. For natin. At eto na nga! What the fuck? Nakahanda na ang pagbablog niya para meron siyang sariling content na ilalabas na siya ang maging bida. Magaling ka. Magaling ka talagang ka. Ito na. Walang tatawa. Ang unang batch ng OFW repatriates mula sa Israel. Ang galing. Dumadramatic. Next. Shake hands. Ginagawa mo dyan. Betky, live to. Ano ka ba? Wow! Short and sweet. Welcome home sa ating mga OFWs from Israel. Samantalang yung si Hans Kakdak, dapat yan na mas pasalamatan. Si Arnel Ignacio, lahat ng mga opisyalis na sila nagpapakanda, hirap, nai-stress ng husto at gumagawa at kumikilos on the ground. Sila dapat ang merong
highlight dyan o sila yung nasa spotlight. Bakit ikaw nandyan? What the fuck? Sakit sa bangs. We're all here because of Nakita nyo yung mic? Asa na? Nakita nyo yan? Oh, ang linaw di ba ng audio niya? Kasi dahil meron siyang alin? Rode audio microphone. You see? That's why meron siya niyan. Wow naman! Wow! Wow! Dinaig mo pa yung presidente. Yung presidente doon naman sa Saudi Arabia pupunta para makipag-usap at makipagkasundo kung ano mang gagawin doon. Ikaw nga, wala kang ginawa doon. the different agencies from Ito hindi ko tatanggalin. Sinasabi naman niya dyan, yung mga ahensya. Pero the thing is, pating, na kahit sabihin mo pa yan, sila talaga yung ahensya na tutulong dyan. Sila talaga yon, 'di ba? So gobyerno pa rin, 'di ba? Kahit naman pag ang RTIA, 'di ba? May papauwiin. Saan sila lumalapit? OWA, DMW, 'di ba? DFA. Doon din sila lumalapit. Repair lang din. What the fuck? What the fuck? Dapat talaga pinapasalamatan yung mga totoong tao talaga na silang kumikilos. Hindi yung nakaabang lang dyan, biglang susulpot sa airport. Ayun na kumuusap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan, ha? Mas convenient naman kasi yun, Direk. Ha? Sasapakin ko yan. Di ba? Shoutout sa lahat ng mga bagong pasok mamaya na ako mag-shoutout I love you all. our government, particularly number 1, DFA. Ah. So, palakpakan natin DFA. Dahil po sa DFA, baka wala tayo dito ngayon muna. Ibinibida niya naman. Sinasabi niya yung mga ahensya ng gobyerno. Pero the fact is, siya nagsasalita. 'Di ba? Content niya yan. 'Di ba? Pero sasama niya pa rin yan. Siya, of course, kayo makakarating dito, pero malaking bagay ang nagawa po ng ating DFA. Siyempre, kasama po yung DMW and Sino pa? OWA. Sino pa? So, the government will do everything. Kasama na po kami doon. What the fuck? What the fuck? Isama po kami doon. Huwag niyo kaming kalimutan. Sama ka dyan. Huwag niyo kalimutan, ha? Buhat bangko, eh. Aray ko. Nasabi ko sa inyo, isa pa nga. Kasama po yung DMW Tsaka po, sinong kasama pa? and OWA. So, the government will do everything. Kasama na po kami doon. Senate and sa Congress para maging maayos yung pagdating nyo rito at hindi ho kayo basta-basta na lamang iwan sa ere. Meaning, merong ayudan darating. Ito Ayudan darating. Saan galing? Gobyerno, TESDA, DFA o DMW o OWA. Kanino galing? Sa kanila. Gobyerno. na nga, plus scholarship program Nang? through TESDA. What the fuck? What the fuck? Tulong ayuda ng gobyerno. Tsaka scholarship ng TESDA. Spokesperson po kayo. Wow naman! Wow! Wow! Spokesperson na pala si Rapi Tulfo ngayon. At marami pang iba. And lang, again, welcome back home and we're gonna pray for all those. Kung pasok, di ko man kayo ma-shoutout tuloy natin. Dito, obviously, ang mga ahensya ng mga yan, may mga spokesperson, magsasalita, pero nagsalita in behalf of Rapi Tulfo. Diba? Isipin nyo parang ngayon lang naging ganun katindi ang mga pagsalubong na nangyayari sa mga kababayan nating OFW. Diba? Bihira yan eh. Ang sumasalubong talaga yan yung ating OWA, yung dati na POEA, ang tawag pa, hindi DMW. Sila lang, ngayon lang yung may ganito eh. 'Di ba? Siya lang yung gumagawa ng may ganyan na biglang sumusulpot, nanunundo, bigla-bigla. What the fuck? What the
You see? Oh. Tapos ang ending niyan, manatiling updated. No? Para talagang, 'di ba? Sa kanya na-update, 'di ba? So yung mga tao, ang tingin siya yung bida-bida, siya yung bida, siya yung nandiyan para sa mga OFW kahit naman sumalubong lang. Nakukuha niyo yung pinupunto ko? Yes. 'Di ba? Yes. Kaya talagang halatang-halata na for the views, for content, naka-ready. Naka-ready sila eh. 'Di ba? Kung hindi mo intention na para pa rin pagkakitaan at ma-update yan sa'yo at para ikaw lumabas dyan, 'di ba? What the heck? Kailangan na meron ka pang sariling microphone, may content talaga. 'Di ba? Okay. Eto lang guys, etong si Direk Freddy, isa rin po siyang OFW as he speak right now, no? Alam niya yung pakiramdam na nagagamit ang mga OFW. Kahit ako bilang isang dating OFW, ayoko yung nagagamit yung mga OFW for political gain. No? For personal gain, for political gain, kung ano pa man. Okay? Now, valid ba itong sinasabi dito ni Direk Freddy? Yes. 1,000% valid. May point na kanya sinasabi dito. Bigyan ko kayo guys ng example. Just few days ago, meron pong news tungkol sa isang OFW na nanggaling po ng Saudi. Okay? Inuwi po siya. Ito po ay namatay. No, or rather pinatay. So ayon nga dito sa news ni The Manila Times, syempre palalakihin natin para ma-appreciate ninyo. Ayon nga dito, OFW remains from Saudi home. So October 14. Basahin natin, the remains of an OFW who died from stab wounds last September. KSA has arrived home to rest. The Department of Migrant Workers, said Friday. Marjorie is home through the combined efforts of the Embassy of Saudi Arabia. Our migrant worker officers are of Overseas Worker Welfare Administration. We have brought her home to rest. It is with broken heart that we mourn her loss, that we bring her. Mahirap talaga magbasa ng her home in this manner. The victim of one senseless act of violence we have yet to comprehend. So dito sa part na to guys, kitang-kita mo naman. Una, sino nasa picture? Sino to? Si Sir Arnel Ignacio. But never in-emphasize dito yung pangalan niya. Instead, lagi niyang binibitbit yung buong ahensya. Even DMW. Through the efforts of DMW and Overseas Worker Welfare Administration. Diba? Sa picture na to, may nakita ka bang Rafi Tulfo? Very recent lang yan, guys. Itong taon to na namatay, pinatay ng tawag dito, ng isang expat din, no? African woman, which is nakakulong na by the way. Ano ang natanggap nitong taong to? Sabi nga dito ni House Committee on Overseas Worker Affairs Chairman and Kabayan Party List, Ronsalo, joint officials from the DMW and OWA and the family of the OFW slain, Marjorie Garcia last Friday. So basically, yung House Committee Chair naman na si Congressman Salo ang sumalubong. Nandiyan ba si Rafi Tulfo? Diba? Wala siya dyan dahil hindi ba content worthy itong pagsundo sa bangkay ng isang pinatay doon? Hindi kasi amo pumatay eh. Kung amo pumatay yan, nandiyan si Rafi Tulfo. Pero kapwa niya katulong, kadama, definitely, hindi siya content worthy para kay Aiden. Tayo dito.
Another one from PNA. Andiyan ba? May nakita ba kayong kahit sinong staff dito ni Idol? Oh, sino yan? Nakikita niyo yung point? Hindi kasi siya guys, Sabi nga rito ni Sir Arnel, assured on OWA and DMW will help the family of Garcia, including livelihood package, processing of insurance claims, and scholarship to her two minor children. Dahil hindi siya content worthy, hindi siya i-cover ni Idol. 'Di ba? Actually, ilang araw ko na 'tong tawag dito, ilang araw ko nang iniintay na pag-usapan to sa programa ni Idol. May nangyari ba? Wala. Another one from Inquirer. Ilan na itong binubuksan natin? May nakita ba kayo na nag-participate dito si Idol? Even ang Congress, no? In terms of House Representative Martin Romualdez. Pero dahil controversial ang issue ng Gaza, kanya-kanya na silang diskarte. Yan, isa na nga yan, yung pagsundo sa airport. Okay? Government to evacuate Filipinos in Gaza. Imagine niyo sino ba ang nakikipag-ugnayan sa mga Pilipino, DFA, OWA, DMW. Sila yung nag-a-arrange, oo nga naman, kasi trabaho talaga nila yan eh. Pero ano ba trabaho talaga ni Raffy Tulfo? Yung pagsundo ba niya dyan is in aid of legislation? Anong klaseng legislation? Anong klaseng batas ang kailangan niyang gawin pagdating sa mga ganyan? May sincerity ba? O I'm trying to understand. Ano yung purpose? Diba? Ano yung purpose niya? Sa pagpunta niya sa airport para magsundo? Is it still in aid of legislation or for the heck of content? Tingnan mo si Romualdez. Calls for quick OFW repatriation. October 14. May ganito ba? Si Raffy Tulfo? Wala. Tahimik siya. Tama naman si Derek eh. Tahimik siya for days. Wala siyang sinasabi patungkol dito. Wala nga nasusulat eh sa mga dyaryo o kaya sa mga ganito eh. Yung mag-asawang Romualdez na taga House of Representative, magbibigay ng 1 million sa pamilya sa dalawang ito nakakatawa. In prior gesture, both he and Ting-Og party list rep Yeda Marie K. Romualdez had collectively offered a personal donation of 1 million to help the families of the first 2 Filipinos who tragically perished during the hostel. First two Filipinos. Paano yung succeeding? Diba? We've learned from DFA and credible news source that more than 100 of OFWs are eager to return to the Philippines. Personal donation. So when you say personal donation, personal nilang pera yan. Diba? Sa first 2 OFWs, Filipino. Hindi lang naman yung hindi lang naman 2. So kung sino yung unang nabalita, yung first 2 nabalita, sila lang makakuha ng tig 1 million. Tama ba? Oo, kasi 500,000 sa kay Mrs. Romualdez. Diba? Tapos 500,000 din kay House Speaker. Kailangan pag nagbigay kayo sa isa, dapat lahat bigyan nyo. Otherwise, people will gonna take. Is this for real or for the show? Diba? He emphasizes the immediate need for Department of Foreign Affairs and DMW to expedite the return of OFWs from Israel and Hamas-led Gaza Strip. Ang nakakatawa lang dito, guys,
Halos alam niyo sa totoo lang, no, shout out sa kay Sir Arnel Ignacio. Sa totoo lang, even before nung sumabog yung tungkol sa balita ng Gaza, I've been seeing posts of Sir Arnel Ignacio na siya po ay na-hospitalize. And then the next day, makikita mo, inaasikaso na yung problema ng mga OFW natin sa Gaza. And then may mga papasok na politiko. I'm not going to single out Raffy Tulfo here. But every single politicians who is taking advantage of this unfortunate event. Yung pagpapakita na may pagmamalasakit doon sa biktima ng Gaza. Tapos binaliwala, no? Yung isang pinatay ng isang expat din. Sino rin yun nandyan? Yun yung normal. Na umulat umaraw ang kasama ng mga OFW, DMW, OWA, diba? Hindi sa lahat ng panahon, nandyan para sumalubong si Idol Raffy sa inyo. Yung isa rin na sinalubong niya, controversial din yun. Bakit? Kasi anak ng amo ang involved. Diba? Malaking controversial yun. Anak ng amo na isang Arab. Pero ito kasi, African daw ang nakapatay. Nakikita nyo, guys? Oh. Speaker Ting O give cash aid to kin of 3 OFWs. Ayan, 3 na. 3 OFWs. Kanina, first 2. Ngayon, 3 OFWs slain in Hamas attack. Oh. House Speaker extends condolence to the kin of 2 Pinoys killed in Israel. Kahit pa paano nga sana, ganito sana ginawa ni Idol, pwede ko pang paniwalaan na sincere siya sa ginawa niya doon. Kaya hindi mo maaalis na yung mga gaya ni Direk Freddy, maiinis. Buti pa tong si House Speaker, consistent siya. Diba? Halos araw-araw. Hindi ko po siya pinopromote, pero sinasabi ko lang, may mga namumulitika, what do you call that? Hindi yung word na namumulitika, nagpo-politiking. Hindi mo napapansin kung yung ginagawa ba nila is still out of sincerity or politicking na. To compare House Speaker Romualdez to Raffy Tulfo sa issue ng Gaza. 'Di ba? Mas makikita mo pa na itong isa, si House Speaker, may sinseridad. Pero hindi nga siya nanundo 'di ba? Ang ginawa niya, pinuntahan na lang niya yung pamilya nung namatay. Hindi nga masyado hindi nga namang obvious, 'di ba? Wala nga namang pamumulitika 'yon. Tapos sinasabi pa nila na personal na pera ng mag-asawa ang ginamit para bigyan ng pang-abuloy dun sa mga pantulong, kumbaga. Actually, itong mga ginagawa ng mga politiko natin dito sa Pilipinas, dapat maging malaking eye-opener sa atin. Sa mga OFW. Wag po nating hahayaan na nagagamit tayo ng mga politiko para sa kanilang political gain, sa kanilang mga personal gain. Diba? Tapos ipopromote yung sariling channel dahil nakakontent na. Hindi ba kayo nasusuya nun? Ano ba ginagawa ni Idol nung unang lumabas sa news yung nangyari sa Gaza? Nagra-Raffy Tulfo in action. Hanggang before dumating itong mga ng OFW.
Gusto niyo po ng mas reliable na balita? Nood lang po kayo ng news. Basahin niyo yung mga nakasulat sa PNA. Government po may-ari ng Philippine News Agency. Basa kayo ng Manila Times. Lahat po na nangyayari sa gobyerno, galaw and all, nasa PNA po. Hindi nyo kailangan si Raffy Tulfo in action para makakuha kayo ng update. Gaya nga ng pinakita ko sa inyo, sa lahat ng article na pinakita ko tungkol sa Gaza, wala yung pangalan ni Raffy Tulfo dyan. Tapos biglang nagsundo sa airport. Diba? Anong klaseng in aid of legislation na makukuha mo sa pagpunta mo sa airport? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Freddy, maraming salamat sa pag-highlight noon sa video mo. Yan mo, as you know, we are one in this fight na hindi natin hahayaan na ang mga OFW magagamit ng kahit sinong politiko. Okay, kahit sinong politiko na mag-invest sila sa mga unfortunate, events sa buhay ng mga OFW at gagawin nilang pang political nila, 'di ba? Portfolio. Anyway guys, again, I'll see you in the next video. Bye.